causing poor judgment. Proverbs 26:1, like snow in summer or rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. Kung hindi daw ba gaano kabagay ang mga niebe o snow o ulan pag tag-araw, lalong hindi bagay na pinararangalan ang hangal o ang kahangalan. Wala sa lugar. Isa sa itinuturo sa atin ng Proverbs, do not honor fools. Huwag silang parangalan, huwag bigyan ng puwang. Hindi bagay, hindi beneficial. Do not honor fools with position or power. Kawawa ang isang bayan, ang isang lugar, ang isang tanggapan, ang isang opisina na ang mga nangunguna ay hindi marurunong. Do not honor fools with attention or recognition and even honorifics. Pag alam niyong kahangalan ang pinagsasasabi ng isang tao, kung hindi mo man siya ituwid, at least huwag mong pansinin at huwag mong itawag ng pansin ng iba para siya ay mabigyan ng dangal. Very especially, do not vote for foolish candidates kung may election. Do not appoint foolish people in positions of power. Power is from God. At pagka ang power ay nahawakan ng foolish people, ang kanyang sinusunod, hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos. Proverbs 26:2, like a sparrow in its flitting, like a swallow in its flying, an undeserved curse goes nowhere. Wala naman daw nararating yung pag-alipusta, pagmura, panunumpa na hindi naman bagay o hindi karapat-dapat. At yung mga curses na yan, lalo especially coming from fools, don't even pay attention to them. Do not pay attention to curses from fools. Kung hindi natin dapat masyadong ikatuwa ang paghanga ng mga hangal, lalo namang hindi natin dapat pansinin yung kanilang pamumuna, paninira ang kanilang mga pagsumpa sa atin. Pagka ang mga masasagwa na mga salita, pagka yung mga curses ay galing sa unsolicited opinion or gossip or remarks, when disagreement or opposition come from fools, don't pay attention to them. Pag-aralan natin mga kapatid na huwag masaktan sa mga sinasabi ng mga di naman marunong. Ngayon, kung ang marunong ang namuna sa'yo, pasalamat ka. Dahil nanggagaling yun sa karunungan at makabubuti para sa'yo. Pero yung pamimintas at kahit pagpuri ng hindi naman marunong, baliwala yan. Baliwalain. Even yung mga predictions, mga hula-hula, yung mga salita na nanggagaling sa mga taong di naman maalam, huwag pansinin. Foolish curses will die natural deaths. So don't dignify or don't spread any. Pag may natatanggap kayo sa inyong cellphone, mga text, sa inyong email, sa internet, na sari-sari mga predictions ng mga kamangmangan, kabulastugan, sari-sari mga pintas kay ganito at pintas kay ganon ng mga taong hindi naman qualified mamintas dahil wala namang alam, huwag nyo nang i-forward, huwag nyo nang i-pass, huwag nyo nang ikalat. Kasi nagiging ahente tayo ng kamangmangan. Yung mga sobrang nakakatakot, wala namang basihan, chismis pa lang, hindi pa nasusuri, matatanggap mo, ifo-forward mo agad, you become a participant in glorifying foolishness. At nagiging napakadaling gawin ngayon dahil sa social media, dahil sa mga technological tools and gadgets. Dapat yan ginagamit sa kabutihan at sa pagiging makadiyos. At huwag kailanman ipahiram kay Satanas. Proverbs 26:3, a whip for a horse, a bridle for the donkey, and a rod for the back of fools. Ang bagay daw sa kabayo ay latigo. Ang bagay sa mga buriko or donkey ay yung pambusal sa kanilang bibig para sila mapasunod. At ang bagay daw sa mga hangal, hampas sa kanilang likod.
Siyempre, Proverbs, punong-puno ng mga symbolism. Hindi naman ibig sabihin, pag may nakita kang tao na sa tingin mo hangal, ay hahampasin mo na nga. Pero ang tinuturo sa atin, walang bagay na mabuti para sa kanila. Huwag silang bibigyan ng pansin na maganda. Fools deserve nothing but a rod or punishment. Don't reward them for their foolishness. Marami kasi mga injustices being done in our daily lives. Kahit kang halangalan, pinepremyuhan, binibigyan ng gantimpala. Pati ang mga gumagawa ng kahangalan, hindi pinapalo, hindi itinutuwid, at kuminsan ay nabibigyan pa nga ng gantimpala. Inflict fools with anonymity and invisibility. Huwag silang gawing masyadong napapansin, nadidinig, nakikita. Minimize their celebrity. At yan kung minsan ang problema sa mass media, dahil may kapangyarihan ito na mag-spread ng anumang gusto nitong ikalat, kahit mga kamangmanga na mabilis kumalat. Sinusuri natin ang papakinggan, at lagi naman at lalong sinusuri natin kung ano yung ating sasabihin, i-echo, i-repeat sa iba. Paano daw makitungo sa mga foolish people? And remember, foolish means people with poor judgment. Yung mga hindi naman dapat magsalita ay nagsasalita. Yung kung kailan dapat kumibo ay hindi kumikibo. Yung hindi dapat sabihin ay sinasabi. Yun ang foolishness. Proverbs 26:4-5. Do not answer fools according to their folly, or you will be a fool yourself. Answer fools according to their folly, or they will be wise in their own eyes. Huwag daw patulan ang fools. Pag ang isang foolish person ay may sinabing isang foolish remark, huwag patulan, huwag labanan, ni huwag salungatin. Kasi pag sinalungat mo, binibigyan mo ng atensyon. Salungatin lang kung talagang ito ay nagbibigay ng immediate, grave threat or danger to others, to safety, to well-being, or to life. Otherwise, huwag pansinin. Naalala ko ang lola ko, pag may sinabi ang sino man na walang katuturan, ni hindi yung titingin, ni hindi sasagot, hindi yung kikibo. At yun ang sagot niya sa'yo. Mag-isip-isip ka pag di siya kumikibo, ibig sabihin, you are saying a foolish thing. Ikaw na yun, bigla kang titigil at mapupuwersa ka talagang manuri sa iyong sarili. Pag may mga nagbubulalas ng mga kamangmangan, huwag sundan ang kanilang logic or method o pauso. Huwag silang patulan at huwag na huwag makipagdebate sa hangal. The mere fact na nakikipagdebate ka sa kanya, ay pinapatulan mo ang kanyang ideya. At kung may nanonood sa inyo, binibigyan mo siya ng audience. Lalo lang magkakaroon ng mga tagahanga at tagasunod ang kanyang kamangmangan. At sabi ng Proverbs 26, pag pinatulan mo ang isang foolish person, nagiging foolish ka rin. Ma-affirm sila, mabibigyan mo sila ng pahalaga na hindi mo dapat ibigay. Proverbs 26, 6-7. It is like cutting off one's foot and drinking down violence to send a message by a fool. The legs of a disabled person hang limp, so does a proverb in the mouth of a fool. Para daw pinutulan mo ang sarili mo ng paa, ipinahamak mo ang iyong sarili, pag may ipinasabi ka na anuman sa isang hangal. Kung baano daw na walang buhay at walang silbing nakalaylay sa paa ng isang taong may kapansanan ng kanyang paang hindi magamit, ganon din daw na walang saysay at nakalaylay sa bibig ng isang hangal ang kahit anumang pinakamagagandang mga salawikain o mga salita. Pag may nagdala sa iyo ng chismis, and 99.9% yung nagdadala niyan, foolish.
At may sinabi sa iyo, alam mo, sabi sa iyo ni ganito, ganun ka daw. At tapos sinabihan mo sa kanyang, sabihin mo sa kanya, ganito siya, yun. Pinagdadala mo ng balita, ng mensahe ang isang hangal. Nag-suicide ka na nun. Sinaktan mo na ang iyong sarili. Pinutulan mo ang paa ang sarili mo. Kasi pagdating nun sa kabila, kung pangit ang sinabi mo, mas papapangitin niya. At kahit maganda yung sinabi mo, papapangitin pa rin niya. Kasi nga, foolish siya eh. Para may sabihin uli yung pinadalhan mo ng mensahe, babalik uli sa'yo, pabalik-balik yung mensahe sa inyong dalawa. Pero sinong nasa gitna? Si foolish. Ginawa niyo siyang mahalaga. Ginawa niyo siyang kasali. Kaya gusto niyang palalain para hindi siya maubusan ng importansya. Never entrust messages to fools. Maraming magkaibigan nagkakagalit kasi yung namamagitan sa kanila ay foolish. Maraming taong hindi naman dapat lumala ang kanilang mga away, lumalala dahil may namamagitan na isang hangal. At paano nyo malalaman kung hangal ang namamagitan? Hindi nyo susuriin kung anong pinag-aralan niya. Hindi kung gaano ang karaming libro niyang nabasa. Ang susuriin nyo, ano ang bunga ng kanyang pamamagitan. Pag ang pamamagitan niya inauwi sa lalong gulo, foolish siya. Because wise people will always mitigate damage and danger. Wise people will always maximize the good and minimize the bad. That is good judgment. And remember that the meaning of a foolish person is one who has poor judgment. Kaya kung minsan sa church, malalaman mo rin kung may mga foolishness happening. Merong isang taong may problema, may reklamo, ipapahandle mo sa isang deacon, sa isang elder, sa isang leader. Ang naging ending, lumayas lalo yung tao doon sa church, lalong lumaki ang gulo, lalong nagkaroon ng mga away, ibig sabihin yung namagitan, foolish. Hindi nalutas. Kung hindi man niya napaganda, sana man lang nanatili na lang where it is, hindi yung lumala pa. Gaano karaming tao, mga kapatid, ang lumayo sa inyo, nilayuan nyo, bunga ng gawa ng isang foolish ambassador. Kaya dapat matitino ang mga ambassador. Sugo ng isang bansa sa kabilang bansa. Pag hindi siya marunong mag-represent, mapapapunta sa giyera ang kanyang bansa. Hindi man giyera, madedehado, mawawala ng trade opportunities o diplomatic mileage. Dapat marunong ang pinagtitiwalaan. Pati nga si Jesus, sabi niya, do not give your pearls to swine. They will trample upon it, turn back, and attack you. Sabi niya, do not give to dogs what is holy. Now, it's only because the metaphor in Israel, sa kanila, yung swine at dogs are considered unclean. Which in other cultures, hindi naman. So, hindi yung dog o yung swine ang issue dito. Ang issue ay, huwag yung ipagkakatiwala ang anumang mahalagang bagay sa hindi naman dapat pagkatiwalaan. Ganun din kahit sa theology, mga kapatid. May mga mapag-aral, may mga scholar, may mga mapanaliksik, maraming malalalim, matataas na natututunan tungkol sa Diyos at sa ating relasyon sa Diyos. Pag tinuruan nila yung mga mangmang, hindi maiintindihan ng mangmang yung itinuturo, tatawagin agad na demonic, tatawagin agad na wrong, magkakagulo-gulo-gulo. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo ipagkakatiwala ang mga perlas sa mga baboy. Paano niyo malalaman kung baboy yung pinagtiwalaan niyo ng perlas? Sa gagawin niya, hindi niya makikilala ang perlas sa kanyang halaga, hindi niya papahalagahan, sapagkat ang baboy ay naghahanap lang naman at nagpapahalaga sa kaning baboy. Pag binigyan mo ng perlas, pag dududulurogin niya ito, pag yuyuyurakan at tatapakan, magagalit, tapos susugurin ka. At huwag niyong lilimutin, ang mga baboy nung araw may malalaking pangil at pwedeng manuwag kahit ng tao. Sobrang na-domesticate lang ang baboy ngayon, nawala na yun eh. Pero yung mga baboy damo hanggang ngayon may malalaking pangil, pwede kang sugurin. Ibig sabihin yung baboy, kaning baboy ang gusto niya, binigyan mo ng perlas na mahalaga, hindi niya pinapahalagahan yun.
magagalit pa sa'yo. Ganon din ang mga mangmang. Turuan mo, magagalit. Pag ang narinig hindi gusto, pag ang narinig hindi sang-ayon sa dati na niyang alam at gusto niyang manatili sa kanyang isip, magagalit sa'yo. Pero sabi ng Bible, ituwid mo ang matalino kahit nasasaktan, magpapasalamat. Doon mo malalaman kung baboy yung napagbigyan, kung ano ang ginawa sa perlas. So do not share your pearls with swine. Do not share your secrets with chismosas. Yun din yun. Nagtitiwala ka ng isang lihim sa isang tao, perlas yun, mahalaga yun, lihim yun eh. Pero hindi niya napapahalagahan yung pagiging lihim nun. I-vulgarize niya yun, ibubulgar niya yun, ipapamalita niya, kasi baboy siya. Paano niyo malalaman kung baboy ang kumare? Ang kumpare, ang kaibigan ng office mate? Nagkakalat ng lihim. Nagchichismis ng hindi dapat chismisin. Nagpapalala ng gulo. Nagpapaaway sa mga dapat ay pagkasunduin. Kailangan ng tao marunong. Tinuturuan tayo ng Bible, huwag kayong magtitiwala sa mga baboy. Huwag niyo naman tawagin yung kumare niyo na, huy, sabi kanina, baboy ka pala. Ano lang yun? Pangloob lang natin na assessment para makaiwas tayong mapahamak. Huwag tiwala ng tiwala. Yung, alam mo, may sasabihin ako sa'yo ko lang sasabihin, huwag mo sasabihin sa iba. Yun ang pinakamabilis na paraang ikalat ang isang balita. Kasi oras na narinig ng chismosa, yung huwag mong sasabihin sa iba. Oo, pangako, promise. Hindi ko talaga sasabihin. Iyon na yung merienda ko. Sabihin mo lang sa akin. Kasi gustong malaman. Alam niyo yung mga taong walang halaga, walang kwenta, walang pagpapahalaga at pagkukwenta sa sarili, hindi sila nagiging importante kahit kailan, hindi sila nahihiling ang tumula o kumanta, hindi sila nakukuhanan ng payo. Para sila maging mahalaga, ang ginagawa nila, nagkakalat ng chismis. Doon lang sila nagkaka-audience eh. Kung tayo'y matinong tao, kakanta ka, may audience ka kasi maganda kang kumanta. Marunong ka magturo, may audience ka kasi magaling ka magturo. Magaling ka magpinta, may manonood sa pagpipinta mo o may titingin sa ipininta mo. Mahusay kang tumugtog, may makikinig pag tumutugtog ka. Pero ang mga chismosa, walang audience. Walang magaling sa kanila. So, nakakakuha lang sila ng audience sa pagchichismis. Alam nyo kung gano'n nyo dapat pag-ingatan yan. At huwag pagtitiwalaan. So do not let and ask fools to speak for you, negotiate for you, or intercede for you. Maraming mga ganon. Yung mga kakilala nila, kumare nila, ipapakilala nila sa mga sarili nilang asawa. Tapos ikukwento nila kung gaano kahusay magmahal ang asawa nila, kung gaano kabait. Mamaya, inagaw na ni kumare. Huwag kang nagkukwento kay kumare tungkol sa asawa mo. Never. Kasi pagkapintasan ng asawa mo, ang sinabi mo kay kumare, ikakalat niya yon kasi tuwang-tuwa siya dahil mas mabuti ang asawa niya kaysa sa'yo. Parang siya ang panalo. Pero pagka mga kapurihan ng asawa mo, ikinuwento kayo kay kumare, nagsisimula siya maging interesado. Kaya maraming kumare, yun ang nakakaagaw eh. Don't be foolish. Never share these things with your friends. Alam niyo, sa department na yan, mas matatalino ang mga lalaki eh, kaysa sa babae. Ang mga lalaki, among mga kapwa lalaki, hindi pinag-uusapan yung asawa nila. Yung mga kerida nila, pinag-uusapan. Pero yung asawa, never. Pero yung mga babae, lalo't napaupo, kumakain ng maruya, humaba-habang oras, ang topic mga husband nila, mga ginagawa nila sa kama, ay kinukuwento sa kapwa mga babae. Sa palagay nyo, hindi sila naku-curious? Tapos magtataka kayo, kumaagawang kayo? Don't be foolish. Bad judgment yan. Iniingatan ng ganyan mga bagay. Let the marriage bed be held in honor among all. Pag sobra ka madaldal at nagtiwala ka sa foolish people, talo ka. Bakit ka napag-uusapan? Ba't kumakalat ang mga bagay-bagay na hindi dapat kumalat? Nagtiwala ka sa swine.
Kaya mga kapatid, baliktarin natin to. Pag kayo ang pinagkakatiwalaan, that is sacred. Pag may sinabi sa inyong bagay na mahalaga, lalo't dapat ilihim, isang banal na bagay yun. Hindi nyo dapat babaliwalain. Dapat igalang, huwag ikalat. Pag nagtitiwala ka sa isang foolish person, kumisan dahil gusto mo lang siyang pahalagahan, gusto mong sumaya-saya siya, bigyan siya ng halaga, pero marami kang ipapahamak, yung masisira niya. Lalo at binigyan mo siya ng kapangyarihan, karangalan, impluensya, kawawa ang marami. Proverbs 26:8, it is like binding a stone in a sling to give honor to a fool. Para ka daw nagbala ng bato sa isang tirador, pag pinapahalagahan mo ang isang taong hangal. Parang naglagay ka ng bala sa loob ng isang baril, ganon ang pagbibigay mo ng halaga sa isang taong di dapat bigyan ng honor. Honoring and empowering a fool would hurt others. Maglalagay ka ng isang political appointee, kahit foolish siya, sa isang posisyon sa gobyerno, mapapabayaan ang trabaho, maraming hindi mapaglilingkuran, maraming mawawaldas, maraming nadadamage when you give honor to a foolish person. Do not affirm fools at the expense of others. Proverbs 26 verse 9, like a thorn bush brandished by the hand of a drunkard is a proverb in the mouth of a fool. Kung paano daw yung mga matitinik, mga nakakasakit na bagay, ay ibinigay mo sa kamay ng isang laseng na pwedeng kung saan-saan niya itong gamitin, ihampas, iwas-iwas, ganon din daw ang pagbibigay ng matatalinong salita sa isang taong hangal naman. Gagamitin lang niya yon para makasira. Fools misuse good words and ideas. Like foolish theologians misuse the Bible and destroy many people. Kahit ang mga salita sa Bible ang gaganda, pag hinawakan ng hangal, makakadamage sa kapwa. Makakasira. Makakabawas ng blessing, makakadagdag ng pait at sakit at mga pagdurusa. Kahit maganda yung salita. Pag ginamit ng isang mangmang, naiiba ang talab. Fools misquote and take words out of context. Therefore, fools should never be made to speak for you. Mahalaga mga kapatid, ma-develop natin yung ating communication skills. Kung meron kang gustong sabihin sa isang tao, lalo mahalaga at masaya na bagay, ikaw mismo magsabi. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Pwede ba kausapin mo naman si ganito, sabihin mo ganito, ganon, ipaliwanag mo naman ang kalagayan ko? Pag yung napagtiwalaan nyo ay foolish, mapapasama kayo. Matuto kayong magsabi para sa inyong sarili. Talunin ang pagiging mahiyain dahil buhay nyo ang nakataya. Pag gumagamit kayo lagi ng go-between, ng padrino, paano kayo nakakatiyak na tama ang representation? Ganyan-ganyan din yung mga nagtitiwala sa mga abogadong hindi magaling, natatalo sa kaso. Ang ganda-ganda ng kaso nyo, panalong-panalo kayo, biglang natalo kayo kasi hindi magaling yung nag-represent. Di ba ganyan din yung komisyon yung nagpaparepair ng muka, mga nagpapa-facelift? Hindi magaling yung gumawa. Napalipat na ang ilong sa pisngi, tumabingi na ang muka, imbes gumanda ang buhok, nakalbo, imbes gumanda ang mata, na iba ang itsura, kasi hindi magaling yung gumawa. Tatandaan nyo, kahit gaano kang gagaling na salita, kagaling na instrumento, pag ang humawa kay hangal, makakasira. Kaya hindi dapat pagtiwalaan. Lugi ang misrepresented by foolish relatives or friends or co-workers. Lugi ang makikinig sa mga foolish. Bago kayo makinig, bago magpa-impluensya,
suriin nyo muna, foolish ba to o wise? Tingnan nyo ang track record. Meron ang gagaling magsalita, akala mo kagagaling, pag tinignan mo naman ang buong buhay niya, wala namang na-accomplish. Walang nagawang tama, walang naging bunga, baligtad pa nga, ang daming naging kaaway. Bibigyan mo ng taniman, walang bumubunga at tumutubo. Bibigyan mo ng puhunan, nalulugi. Bibigyan mo ng trabaho, natatanggal. So bakit kayo makikinig sa ganon? Bakit makikinig sa pangako? Gano'n naman ang mga politicians at kahit mga nanliligaw, puro pangako. Wag na wag kayong pabola sa pangako. Kasi future pa yon. Madaling sabihin. Ang lagi niyong titingnan yung past, yung nakaraan, yung accomplishment. Hindi naman yung past na nagkasala, nagkamali, kasi pwede naman magsisit, magbago ang tao. Pero yung tao nangangako na magiging mabunga, mahusay, magaling, tingnan nyo kung naging mabunga, mahusay at magaling na noon pa. Kasi kung hindi siya mabunga, mahusay at magaling pa noon, ganun siya magiging uri ng tao bukas. History repeats itself. Sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. Everything has been and will be again. Ang tamad, liban na lang tunay na magkaroon ng kaliwanagan o paghimalaan, tamad kahapon, tamad ngayon, tamad pa rin yan bukas. Huwag ipagkatiwala ang iyong buhay sa hindi pwedeng pagkatiwalaan. Proverbs 26:10, like an archer who wounds everybody, is one who hires a passing fool or drunkard. Noong araw kasi, ang usong weapon ay pana. Ituturo mo sa taas, hihigitin mo yung tali, pawawalan mo yung pana, liban na lang, napakagaling mo, hindi mo alam kung kanino yung tatama. Ngayon, pagka New Year, pag may mga pagsasaya, foolish people, nagtataas ng baril sa hangin, kinakalawit ang gatilyo, hindi naman nila alam kung kanino tatama yung bala. Ganon daw. Pag nagtiwala ka sa isang hangal, do not employ fools. Screen, filter, choose. Meron kang taxi, ang kukuhanin mong driver, yun namang walang malasakit, walang track record na maganda. 3 amo na ang nagtanggal sa kanya. Bakit mo pagtitiwalaan? Walang track record. Bago ka magpa-opera sa isang doktor, suriin mo muna kung sino mga na-operahan niya. Masaya ba sila? O masyadong tahimik? Kasi na nga, matay ng lahat. Checkin mo. Bago ka sumagot sa isang manliligaw, tanong mo na muna kung pwede mo makausap yung mga naging girlfriend noon. Kung anong pinagagawa sa kanila. Because chances are, yun din ang gagawin sa'yo. Kailangan, tinitingnan mo ka isang tao paulit-ulit sa kanyang ginagawang mali. Meron naman, boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang, alam mo na hindi good candidate na maging asawa. Huwag mo na ituloy. Napakapabaya, napakatamad. Sa palagay mo, mababago yan ang iyong pag-ibig? No way. Kaya mga kabataan, dapat nakikinig kayo sa mga magulang nyo. Pag ayaw ng magulang nyo sa nanliligaw sa inyo, sa girlfriend nyo, sa boyfriend nyo, makinig muna kayo. 99% sila ang tama. Kasi marami na silang nakita sa buhay. Pag ayaw ng magulang nyo sa nagugustuhan nyo, liban na lang sobra silang bias o talagang walang katwiran, kadalasan may nakikita sila, may nakukutuban sila na hindi makakabuti sa inyo. At isa dyan, yung pabalik-balik at paulit-ulit na mali. Hindi magandang senyales yun. Nagkakamali ang tao, yes. The Arabs have a saying, even a good horse must be allowed at least one fall. Pero pag paulit-ulit, alam nyo, mauulit-ulit. Proverbs 26:11, like a dog that returns to its own vomit is a fool who reverts to his folly. Tulad daw ng aso na isinuka na niya, babalikan pa niya at kakainin niya uli. Ganon din ang hangal na paulit-ulit, binabalik-balikan, ang isinuka na niya, kinilala na niyang mali, gagawin niya na naman.
because fools keep repeating their mistakes. If you want to protect yourself, do not be around the fool when he does repeat it. Madadamay ka. Isang sign of foolishness is repeating mistakes. Pag pinagtiwalaan mo minsan, kinupitan ka. Pinagtiwalaan mo pangalawa, kinupitan ka. Pinagtiwalaan mo pangatlo, kinupitan ka. Sa pang-apat, sa palagay mo, biglang di kanya kukupitan. Pattern. Beware of people who keep repeating mistakes. Pag merong isang tao, umalis siya sa dati niyang church, lumipat sa church mo, panay ang pintas niya sa church na nilipatan niya. Okay, baka nga mali yung church at tama siya, pero itanong mo, bago ka sumali doon sa previous church mo, may iba ka bang church? Meron. Umalis ka rin doon? Oo, kasi mali sila. And before that, may sinalihan ka bang iba? Oo, umalis din ako. Pag nakakatatlo, apat na siya ng inalisan, alam nyo na, baka siya na ang problema. Alam nga namang 4, 5 churches, mali, siya lang yung kaisa-isang tama. Ganun din pag ang isang tao, marami na nakaaway. Nakaaway yung kumari, ilang kumari na nakaaway. Napalayas sa apartment na tinitira, ilang beses lang napalayas. Nanuba sa inutangan, tapos nagkakabistuhan kayo, ang dami na palang nasuba. Pag-ingatan nyo yun. Dahil ulitin niya yun. Can a leopard change its spots? Or an Ethiopian change his skin? Sabi sa Bible. The answer is no. Kung hindi mo siya mabago ng iyong panalangin, hindi mo siya mabago ng iyong pagmamahal, at least huwag kang madamay, lumayo ka. Proverbs 26:12. Do you see persons wise in their own eyes? There is more hopeful fools than for them. Yun nga daw, foolish people, malala na, pero mas malala yung taong lagi ang tingin niya siya ang tama. Siya ang magaling. Siya ang mahusay. Iwasan ang ganitong mga tao. People who look at things only from their points of view are hopeless, are unteachable, are in fact foolish. Proverbs 26:13-16. The lazy person says, there is a lion in the road. There is a lion in the streets. As a door turns on its hinges, so does a lazy person in bed. The lazy person buries a hand in the dish and is too tired to bring it back to the mouth. The lazy person is wiser in self-esteem than 7 who can answer discreetly. Ito mga taong ketamad-tamad, kahit ilubog nila yung kamay nila sa isang tumpok na kanin para kumain, ni hindi na nila hinuhugot para dalhin sa bibig nila yung nakuha ng kamay nila. Tamad. Ang tamad daw na tao ay parang hinge ng pinto. Ikot ng ikot, walang nararating. Ganon din daw ang taong biling ng biling sa higaan. Galaw ng galaw, walang napupuntahan. Laziness is foolishness. Because wise and godly people will be productive, active, fruitful. Lazy people have no future. And disregarding the future is foolishness. Kaya bago kayo mag-asawa mga kabataan, bago kayo madamay sa isang buhay na papunta sa kawalan, tingnan ninyo, ano ang future ng taong ito? Hindi natin nape-predict exactly ang future. Pero nararamdaman mo kung saan man lang yung general direction na pupuntahan. Pagkakontento ang taong wala man lang siya napoproduce, walang nagagawang mabuti, walang inaatupag kundi libangin, pasayahin ang sarili, maglaro ng walang katapusan, wala kang kinabukasan sa ganong tao. It is marked as foolishness. Proverbs 26:17, like somebody who takes a passing dog by the ears, is one who meddles in the quarrel of another. Pag daw may dumadaang aso na hindi mo naman aso, hindi ka naman kilala, bigla mong hinawakan sa tenga, makakagat ka.
Ganun-ganon daw ang ginagawa at nangyayari sa mga taong nakikilahok sa away ng may away. Foolish. It is foolish to get involved in other people's quarrels. Liban nila kung pulis ka. Pero kung hindi, huwag ka makilahok. May nagkakasamaan ng loob, huwag ka makisali. May nagpaparinigan, nagpaparonggitan, nagsisiraan, huwag ka makisali. Kasi makakagat ka ng aso na yon. It is foolish. Alam nyo, kawawa yung mga tao na ang tatay, nanay, kapatid, anak, asawa ay foolish. Laging nasasangkot sila sa gulo. Kasi pag nasangkot ka, sangkot ka rin eh. Damay-damay. Kaya pinag-iingatan. At dapat tayo na maging responsable na para huwag naman madama yung mga mahal natin sa buhay, huwag tayong sumuot sa mga gulo na hindi naman dapat nating suotin. Proverbs 26:18-19, like a maniac who shoots deadly firebrands and arrows, so is one who deceives a neighbor and says, I'm only joking. Ito nagbibigay ng mga masasamang biro, nandadaya, tapos pag nabisto, sasabihin, joke only. Ganun. Yan ang mga taong nanganganib. It is foolish to deceive neighbors and then make palusot when found out. Dapat honest ang mga dealings. Alam niyo yung Proverbs, basahin lang natin, a few Proverbs a day will keep troubles away. Napakalaki ng maliligtas natin na gulo kung babasahin niyo lang lagi Proverbs. Tulad ng Proverbs 26:20-22. For lack of wood, the fire goes out, and when there is no whisperer, quarreling ceases. As charcoal is to hot embers, and wood to fire, so is a quarrelsome person for kindling strife. The words of a whisperer are like delicious morsels. They go down into the inner parts of the body. So itong whisperer, ito rin yung gossiper. Pag wala ng daw gatong, mamamatay na ang apoy. Pag wala ng kahoy, titigil na magliyab ang isang siga. Pero, ang mga bulong-bulong daw ng mga chismosa ay gatong, lalong maglalagablab ang apoy, lalong lalakas ang sunog, pag sumali ang mga gossipers. Avoid them. Kahit kamping-kampi sa inyo yung nagchichismis, huwag kayong makipagchismisan. Akala nyo lang yon. Pagtalikod niya sa inyo, kayo naman ang topic niya. Wag na wag. Tandaan nyo, paano nyo malalaman kung sinasaksak kayo sa likod ng isang taga-balita, taga-dala ng balita, taga-pamagitan o chismosa? Pag may sinabi ka laban sa isang tao, sa isang namamagitan, at nagpunta siya doon, at bumalik siya sa iyo na may daladalang sabi naman ng kabilang tao, ibig sabihin pinagtiwalaan siya ng tao na yon, kaya nagsabi sa kanya. At bakit nagtiwala yung tao na yon? Sinaksak niya kayo sa likod. Kasi kung kayo inirepresent niyang mabuti, nagsabi ng magaganda tungkol sa inyo, doon sa inyong kalaban, hindi naman yung pagtitiwalaan ng kalaban nyo na magsabi pa siya ng iba eh. Kaya pag kami sayang, alam mo, sabi ni ganito, ganito ka daw. Alam mo, pinipintasan ka ni ganito. Alam mo, pinag-uusapan ka kanina nung kumakain kami. Sabi mo, bakit ka mo narinig? Bakit nagpatuloy sila mag-usap kahit nandun ka? Kasi kasali ka, no? Kasi kung talagang naninindigan ka para sa akin, kung talagang pinagtatanggol mo ako, hindi sila magsasalita pag nandun ka. The mere fact na may nasasagap kang balita at sinasabi nila, ibig sabihin nakikipagkwentuhan ka ayon sa kagustuhan nila. Huwag kayong magtitiwala sa ganito mga tao. And the Bible is clear, gossiping is foolishness. Do not let a gossip worsen existing quarrels. Kung talagang gusto ninyo na makasundo ang inyong kagalit, magkaroon ng katahimikan at kapayapaan, diretsahan yung kausapin yung tao, huwag kayong magparaan ng mga salita sa mga kung sino-sinong namamagitan. Dahil wala kayong kontrol sa sasabihin niya. Kung honest kayo, gusto niyo magkaroon ng kasunduan, tapangan ng loob, makipag-usap ng mukhaan sa dapat kausapin. Do not gossip only to worsen existing quarrels. And do not be deceived into enjoying
gossip. Ang mga salita daw ng mga gossips ay napakasasarap na mga mumunting pagkain na nakararating sa kaloob-looban ng sikmura. Masarap lulunin, masarap tunawin. Kaya pag nasasarapan ka na sa chismisan, it's time to disengage. Because it will never give you anything good. Akala nyo ba mga babae lang mahilig sa chismis? Nako, marami ring lalaki mahilig sa chismis. Simple lang magdala. Pero mga chismoso rin. Kaya lahat, babae at lalaki, dapat nag-iingat. Proverbs 26:23-26, like the glaze covering an earthen vessel are smooth leaves with an evil heart. An enemy dissembles in speaking while harboring deceit within. When an enemy speaks graciously, do not believe it. For there are 7 abominations concealed within. Though hatred is covered with guile, the enemy's wickedness will be exposed in the assembly. Mga poetic language. Pero ang sinasabi lang, huwag kayong magpapapaniwala sa sobrang gandang magsalita. Sa matatamis na mga pangungusap, mas pag-ingatan nyo ang sobrang matamis ang dila at masarap magsalita. Kadalasan, ang tamis nito ay meron lang ikinukubling ang hangat, pakla at pait. Mas mag-ingat. Do not be deceived by sweet words. Yung mga pinagtaksila kayo ng asawa, tapos nung mabisto nyo, ang sweet-sweet ng words. Sinali nyo uli sa inyong joint bank account. Binigay nyo uli ang susi ng condo. Mag-ingat kayo. So, bakit ngayon ka lang natuto magsalita ng masarap at maganda, na nabisto kita? Mag-ingat sa mga pangako. Paulit-ulit, kawawa kayo kung lumaon. Mabuti kung bata kayo na pwede pa kayo makarecover pag nadaya. Pwede pa kayong maghanap buhay uli para magkapera. Pwede pa uli kayong magsimula ng isang buhay. Pero paano kung over the hill? Medyo 1:00, 2:00 na ng hapon ang buhay nyo, malapit na lumubog ang araw, doon pa kayo madadaya. Ang hirap na makarecover. Kaya dapat nag-iingat na mabuti. At ang makakadaya lang sa inyo mga kapatid ay yung pinagtitiwalaan nyo. Tatandaan nyo yun. Kasi hindi kayo pwedeng dayain ng taong di nyo pinagtitiwalaan. Wala siyang chance. Kaya sasabihin ng iba, kung sino pa ang pinagtiwalaan ko, yun ang nandaya sa akin. Natural, paano ka dadayain nung di mo pinagtitiwalaan? Wala yung pagkakataong magawa yun. Kaya yung mga pinagtitiwalaan natin, dyan magmumula ang mga mandaraya sa atin. Hindi lahat. Pero kami mandaraya sa inyo, yun lang muna ang pinagtiwalaan nyo na. Kaya nag-iingat tayo. Sabi ni Jesus, be innocent as doves, but be wise as serpents. Kung ang asawa ninyo may track record ng pagtataksil, huwag kayong maki-joint bank account. Lalo't kayo yung naghahanap buhay. Dapat meron ka sariling sube. Iwang ka man niya, magtaksil man siya, hawak mo ang bank book. Sa'yo ang huling halakhak. Ang mahirap, dinala na niya yung puso mo, dala pa yung bulsa mo. Huwag masyadong lagi nagtitiwala. May mga anak kayo, lalagyan nyo agad ng mga property sa pangalan nila. Kilala nyo na ba, magiging manugang nyo? Ipon kayo ng ipon, hirap kayo ng hirap na magkaroon ng property. Ilalagay nyo na agad sa pangalan ng mga anak. Nagkaroon ng isang asawa from hell. Huwag naman mangyari. Ano mangyayari kung biglang sumakabilang buhay ang anak nyo? Sa manugang nyo na yun, ha? Be wise. Sabi ni Solomon, ang saklap naman ng buhay, sikap ka ng sikap, tapos hindi mo naman alam kung kanino pupunta yung mga ipinundar mo. Hanggang hindi nalalagot ang inyong hininga, mga kapatid, hawak nyo dapat ang inyong bank book. Hanggang hindi kayo nawawala ng ulirat, kayo ang may control ng inyong mga bienes, mga kayamanan. Kasi ang saklap na ikay wala nang magawa, paralitiko ka na, nakahiga ka na dyan, iba ang may hawak ng kayamanan mo. Baka hindi ka ibili ng lason kung gustuhin mo mang magpakamatay. Maging matalino.
Huwag tiwala ng tiwala ng tiwala. Kung alam nyo lang sana at kung maisisiwalat ko lang ang lahat ay pinagtatapat sa akin ng mga pamangkin ko sa Facebook. Mga taong nagtatrabaho abroad, hirap na hirap, nagtitiis, nagtitipid, tapos nilulus tayo, winawaldas ng asawa dito yung pera sa piling ng iba. Tatandaan nyo, ang pwede lang mandaya, yung pinagtitiwalaan. Hindi ko naman sinabing huwag na lang kayo magtitiwala sa mga asa-asawa nyo. Huwag lang todo. Magtira kayo sa sarili nyo. Proverbs 26:27, whoever digs a pit will fall into it, and a stone will come back to the one who starts it rolling. May ganti-ganti daw ang buhay. So magpakatalino, huwag ka magplano ng masama laban sa kapwa mo dahil sa iyo mangyayari yon. Talbog sa kanila, dikit sa iyo ang mga masasama mong binabalak laban sa kanila. What you plant is what you will harvest. So sino na naman ang foolish people? Yung nagtatanim ng masama. They are so foolish that they don't realize na masama rin ang aanihin nila. Sino ang matalinong tao? Yung nagtatanim ng mabuti at tama. Kasi yun ang aanihin nila. People receive what they give. A lying tongue hates its victims, and a flattering mouth works ruins. Basta raw pinagsisinungalingan ka, kinamumuhian ka. Medyo extreme yung application nun, pero ang ating appreciaten yung katotohanan nun. Pag niloloko ka, hindi ka mahal. Ganun lang yan. Niloloko ka kasi mahal kita. Ba't ka maniniwala? Ang nagsisinungaling, yung pinagsisinungalingan niya, sinisira niya. So paano ka maniniwala na mahal ka, pinagsisinungalingan ka? Be careful with liars and flatterers. Laging magtira para sa sarili, huwag todo bigay. Huwag sobrang padala sa mga nambobola. Napansin niyo ba mga kapatid, may mga tao, gusto nila binobola sila. Bolahin nyo. Bibigyan kayo ng maraming magagandang bagay. Pagtapatan ninyo, sabihin nyo ng totoo, ng tama, may inis sa inyo. Ano magagawa nyo sa mga taong yon? Ang sabihin nyo pa rin yung totoo. Pero kung kayo mga kapatid, may mga magagaling magsalita, magaling mambola, para ang sarap pakinggan, ang sarap paniwalaan, yun muna ang pagdudahan nyo. Kasi mas pwede na may masamang balak sa iyo yung nagsasabi ng masasarap kaysa yung nagsasabi ng hindi masarap. Baka nagpapadama. Baka may balak na maging ganansya sa pambobola. So sa buhay natin mga kapatid, napakarami na niyan at di natin dadagdagan pa. Pero tambak-tambak pa ang maraming verses. Ibig sabihin lang, don't be foolish and don't be a victim of foolish people. Identify who are foolish persons that you need to be careful with. Nagawa kaya nito ang gustong gawin bago namatay? Namahal ba niya yung tunay niyang mahal? Nakain ba niya ang gusto niyang kainin? Narating ba ang gustong marating? Nalasap ang ibig lasapin? O may pumigil? May kumulong? May sumikil? At nabuhay siya sa anino ng iba? Na yung buhay na ipinahiram sa kanya, hindi naman niya naipamuhay. Tapos ayan, graduate na. Ano-ano ba ang tunay na mahalaga at dapat na magawa habang buhay pa sa lupa? Isinilang at nabubuhay tayo hindi para lang mag-survive at makaraos, kundi para lumasap ng deeply satisfying life na tugma sa at abot kaya ng pagiging tao, pagiging human. Hindi pilit, hindi yung pagod na pagod. John 10:10,
Sabi ng Panginoong Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Habang magandang basahin yan in the issue and in the context of spirituality and religiosity, hindi yan dapat makulong sa ganong reading lang dahil dapat din niyang i-apply sa pang-araw-araw at practical na buhay. Full life ang intensyon ni Jesus. Dapat hindi tayo manakawan. Kasi sabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. A good full life is one that is saved from the thief and can be maintained without self-betrayal, exhaustion, or regret. Dapat kung magpapantay ang mga paa, kung cremate ka na, hindi mo lilingunin ang buhay mo, sinabi mong, I betrayed myself. I did not live for me. I did not live my life. At hindi ka dapat pagod na pagod o punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi. Jesus wants a life for us that is sustainable, tapat sa Kanya at sa sarili, hindi ngarag, walang panghihinayang, walang pagsisisi. Yung sa dulo, pag tinatawag-tawag ka na, ay pwede mo sabihin sa buhay na, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Hindi pa ako nakakainom ng gusto ko inumin, hindi pa ako nakakakain ng ganito, hindi pa ako nakapagpakulay ng buhok na rainbow. Huwag muna. What to live for? How to live? Turuan niyo po kami, Panginoon, na masulit ang buhay na inyong ipinahiram. Buhay na tinubos ng iyong anak na si Jesus upang ito yung maging ganap, puno, makulay, masaya, makabuluhan. Paliwanagin niyo po ang aming isip. Hawiin niyo mula sa aming mga mata, mga takip na ibinigay ng mahabang panahon ng mga tradisyon, mga kaugalian, mga katuruan ng kung sino-sino. At makilala namin lubos ang iyong anak na si Jesus at masundan namin siya sa buhay na ganap at puspos. Kayo ang mangusap, Ama. Hinihiling namin ang kaliwanagan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Matthew 6:33-34, sabi ni Jesus, seek first His kingdom. Yung paghahari ng Diyos ang unahin natin. Hindi paghahari ng kung sino-sino, kundi paghahari ng Diyos na ipinakilala naman ng buong dinaw ni Jesus. To live to the fullest, with greater freedom, stability, and fulfillment, seek God's truth in your heart and mind. Nandun ang Panginoon. Sabi niya, the kingdom is in you. Pag sa iba ka naghanap, kung kanino ka magtatanong, maaaring dumating yung panahon na kung gagraduate ka na ay lugi. Kaya huwag kung saan-saan maghanap. Submit your thoughts to God's inner rule. The living word is in our heart. Hindi sa falsehood and rule ng magnanakaw. Yung tinukoy ni Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. You've got to identify the thief para hindi mo siya payagang patuloy na nakawan ka. True search for God is an inward journey to God's kingdom in us. Luke 17:21, Jesus says, the kingdom of God is in you. Madalas naman natin ito nababasa, nadidinig, pero dinidibdib ba natin that the kingdom of God is in us, inside us, and in our midst, in our being, kapatiran, nandun din ang kingdom of God. Without and outside of this inner rule, life is easily controlled by pressure, by fear or impulse, by thieves. Ang buhay ba natin ay hinuhubog ng pressure? Ang mga ginagawa ba natin ay dahil lang nape-pressure tayo? O nanggagaling sa ating kalooban, sa kaibuturan ng ating puso?
Nagbabait-baitan ka lang ba dahil natatakot ka maparusahan? O nagbubuti-butihan para mabigyan ng gatimpala? Hindi nagmumula sa kaloob-looban ng puso, kundi pressure galing sa labas. The kingdom of God begins within. Sa kalooban, sa puso, sa isip, as a renewed way of seeing and living under God's reign. Ang tunay na pagsimula ng paghahari ng Diyos sa ating puso ay yung nagsimula tayong magising at magkaroon ng panibagong paraan ng pagtingin sa buhay. Nagkaroon ng bagong pananaw through the lenses of Jesus. Siyempre, kung ano yung lens na nasa harap ng mata mo, gano'n na makikita mo sa malayo. We must look at life through the lenses of Jesus. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. It's not only do not be conformed to the evil patterns of this world, it could also mean do not be conformed to the usual religious patterns of this world. Lahat ng pattern na nagbibigay ng korte sa ating utak, dapat nating reviewin. Kasi ang ating goal is transformation by the renewing of our mind. Pagbabagong nagmumula sa isip na nagising. So do not see life through the lens of the thief. Yung thief na mahilig manakot. Mahilig maglawit-lawit at maglambitin ng mga gantimpala pag siya'y sinunod, at mahilig manakot pag siya'y hindi sinunod. Hindi ganun ang Panginoon. Jesus begins inside the person as a new way of seeing and understanding life. Ano pa talaga ang life? Pag pinadefine nyo yan sa iba, sabi na, life is sacrifice, love is walang katapusang pagdurusa, pagtitiis, pagpipigil sa sarili, paghampas sa sarili, at pagpaparusa sa sarili. Pero sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. At sa kanyang buong buhay sa lupa na buong linaw na ipinakita sa Gospels, He modeled a life that enjoyed people, company, food, enjoyed all the blessings that God the Father made available. Bagong paraan ng pag-iisip. Hindi bagong religion o bagong religious membership. Tapos ganoon din yung paraan ng pag-iisip. When this way of life is taken seriously and practiced daily, it naturally touches families and communities. Pag nagkaroon ka ng pagbabago sa loob mo, at pinagharian ka ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng katahimikan, tapos nakita yun ang nasa paligid, naunawaan at ipinamuhay din, you create a culture. A culture of Jesusness. Na ang tunay na paghahari ng Diyos ay hindi idinidikta mula sa labas, kundi nagmumula sa kalooban. Matthew 28:18-20. Bilin ni Jesus, go and make disciples, teaching them to obey everything I have commanded you. Anong ginawa ng mga religion tungkol sa utos na ito? They raised armies, conquered the world, colonized all the cultures and all the nations, and imposed corporate religiosity on them, accompanied by a lot of cruelty, control, and oppression. Hindi yun ang utos na Jesus. We've got to redefine what mission means from the point of view of Jesus. Sabi niya, make disciples, make followers, teach them everything I have commanded you. And what was Jesus' command? Love. Love ba talaga ang dinala ng mga missions? O conquest, colonization, religious conversion, and then oppression and exploitation of the converts? Sinunod ba talaga? So, you are a Jesus believer and follower? Be a cultural catalyst. Be a Jesusness influencer. Kasi ang tunay na kay Jesus ay influencer. Pero paano anong influence ang dinadala natin sa mga tao?
Teach them everything that the Lord commands. And that's all centered on love. Love God, love your fellow humans, and all the other creatures that the Lord loves. As people live Jesus' way, relationships are healed and communities are shaped. So alam mo, pagka ang talagang nadala ng mission ay si Jesus, relationships are healed, people become lovers of God, of others, and then also of selves. Nagkakaroon ng kapayapaan, katahimikan, pagbibigayan. Yan ba ang religious scenario sa buong planeta? O religious wars, secta wars, awayan, daigan, siraan, pintasan. Si Jesus ba ang dinadala? Acts 1:8. And you will be my witnesses to the ends of the earth. Sinabi pa nga in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. In other words, the agenda of Jesus is global. The agenda is a new world order, ordered in love and by love. Now, from one person to another, from one family to the next, from one neighborhood to the community, to the nation, to the world, when people are ruled by God from within, you will have a new world order. At ganun mangyayari yon, dahan-dahan, kasi ang paraan ni Jesus ay hindi coercive, hindi malakas ang dating. Parang yung mga sinasabi niyang, parang mustard na dahan-dahang lumalago, tapos ang laki na pala. Tahimik lang, hindi namimilit, hindi nang kakaladkad, hindi nanunulak, dahan-dahang umuusbong sa kalooban ng tao. Pag naunawaan niya kung sino siya at kung sino ang Diyos na namumuhay at nagahari sa Kanya. One person, one community at a time. The mission is to help people live Jesus' way, truthfully, fully, peacefully. And we will focus on those three words. Kasi what to live for, how to live. Truthfully, fully, and peacefully, para ang paghahari ng Diyos ay lubos nating malasap. Saan? At paano nagsisimulang mamuhay sa paghahari ng kataas-taasan? Pasakop sa King inside you. Hindi sa pressure ng system sa labas. So gaano karami ang ginagawa natin, even those done in the name of God, na talagang galing at kusang loob, o pressure lang kasi may nakatingin, kasi may nagbabantay, may babato, may magpaparusa when you don't follow the script. Ang tunay na conversion is pagbabagong loob. So one step to freedom and fullness, live by natural, personal capacity. Tao ka, namumuhay ka ba as tao? As taong likha ng Diyos, na conscious nung ikaw ay dinesign at nilikha. Tanggapin ang hangganan ng iyong pagiging tao. Mamuhay ng tugma sa natural design at peace with self. When you are at peace with yourself, sa iyong pamumuhay, nagkakaroon ka ng katahimikan. Pero madalas, ang itinuturo sa ng society, lalo ng religion, is self-denial or denial lang, period. To live pretending, to live a lie, to satisfy critics. Godly life is that denial of boundaries, as most religious teachings push, but truthful living within Creator-set limits. Kasama sa design, mayroon tayong limits. Hindi tayo limitless, hindi tayo only, may limit. God remembers that we are dust. Alam ng Diyos kasi siya ang lumikha. Hindi kanya pinaghahanapan nang wala namang, hindi naman niya inilagay sa'yo. Pero pinaghahanapan tayo ng Pharisaic religion ng mga bagay na hindi naman talaga likas sa atin at hindi inilagay doon ng Diyos. At tinuturoan tuloy tayong itakwil kung anong likas, itanggi, itatwa, ikahiya.
So you live a lie. And then you die and ask yourself, what did I live for? Peace grows when we stop forcing ourselves to live by unrealistic and religiously imposed standards. Yung thief, hindi lang yun yung may maitim na pakpak at may sungay at may mga pangil. Pwede rin siyang mukhang maamo. A wolf in sheep's clothing. Pwede ka rin niyang nakawan. What to live for? How to live? Live truthfully. Because Jesus is truth. What is true about you? Can you live with it? Or must you invent a lie and live in a lie? Samantalang Jesus is truth. See reality as it is, not shaped by false hopes or fears. Ano ang motivation natin sa mga ginagawa natin? Dahil meron tayong inaasahan na hindi naman dapat asahan, pinaasa lang pala tayo? O dahil lang tinakot pala tayo, kaya tayo may ginagawa sa takot natin? No. Pag ang ginagawa mo ay dahil lang sa inaasahan mong premyo o kinakatakutan mong parusa, hindi ikaw yun. Napipilitan ka lang. Kaya dapat inaaral, sinusuri. Suriin kung ano-anong falsehood and un-Jesus hopes and fears ang nagahari sa buhay natin. Ano-ano mga pantasya at guni-guni ng iba ang idinikta sa atin na ngayon ay siya nating hinahabol at kinakamatayan. At kumisay pinagpapakamatayan pa. John 8:32, the truth will set you free. And the first thing is the truth about you. The truth about who you are, how you are made. Know yourself honestly. Live free from false images made by you or imposed on you. Maaaring nilikha mo ito para sa iyong sarili o idinikta sa ng iba. Be free from that. Psalm 139:23-24 says, search me, O God. Search me. Saan man makarating yung search na yon, ano man ang resulta na masabi nun, yun ang dapat na hanapin. At yun ang iyong katotohanan. Do not deny what is real, especially about yourself. Kung size 10 ang paa mo, huwag mong pilitin sa size 6. Mahihirapan ka at mahihirapan din yung shoes. Be free, rest, and thrive in your truth. Matthew 11:28-30, come to me and I'll give you rest. Tell me, kung inaasahan ka ni Jesus, hinahanapan ang wala naman sa'yo, tapos sabi niya, come to me and I'll give you rest, will you find rest? No. Pag sinabi ni Jesus na come to me and I'll give you rest, ibig sabihin, come as you are, and I will take you and love you as you are, para ka ma-rest. Pero kung paghahanapan ka pala niya nang wala naman doon, mapipilitan ka magkunwari, magbalat kayo, paano magkaka-rest? So kakambal nung bino-offer na yun na rest ni Jesus, ang walang patakarang pagtanggap. Ang walang hanggang pag-ibig. Pagpuno sa iyong mga kulang, hindi pipigain ka para ka mapuno ng wala namang kang ipupuno. Pagpapagaling sa iyong mga sugat, paglilinis sa iyong mga karumihan, pagyakap, pagtanggap. Tulad nung ama sa kanyang tinatawag nating prodigal son, na kahit galing pa sa piling ng mga baboy at among baboy pa iniyakap na nung ama at tinanggap. Hindi sinita, hindi pinagalitan, tinanggap. Matatanggap ba natin na ganun talaga si Jesus? O meron tayong image kay Jesus na nilikha ng guni-guni na pati si Jesus ginawa nating masungit, judgmental, at re-reject tayo. Sabi niya, come to me, I'll give you rest. What does it mean to you? Rest is in truthfulness and honesty. Stress and anguish is in hypocrisy. Kaya ayaw na ayaw ni Jesus ng hypocrisy. Yung pagpapanggap, pagkukunwari, kasi nakakapagod. Hindi ka mapapanatag. Truthfulness is when you're inside and outside agree. Pagka ang inside, kakontra nung outside, or outside kakontra nung inside, magkakasakit ka. Kasi hindi tugma.
Peace is in that harmony. Na ang totoo sa labas ay siya rin katotohanan sa loob. How to live? Live fully. Buo, puno, huwag kulang-kulang. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Live your real life, not a made-up one. Magpakatotoo, kasi mahirap maging puno kung fake. Inhabit your real body. Yung espiritu mo, itira mo sa sarili mong katawan. Huwag mong i-squat sa katawan ng may katawan. At huwag mo rin ipa-squat sa katawan mo ang espiritu ng iba. Kasi may kanya-kanya tayong espiritu at katawan na magkatugma. Invest full energy in your truth. Ecclesiastes 9:10, whatever your hands find to do, do it with all your might. Eh di lalo namang dapat i-apply sa buhay. Whatever life you have, whatever life was given to you by the Lord, do it, live it with all your might. Ipamuhay mo ng puno, celebrate it. Live, kaya nga sa ating kasabihan, mabuhay. Loaded with meaning yung salitang mabuhay. Hindi lang live, kundi live to the fullest. Hanggang sa abot kaya ng iyong potential as you were created by God. Live your true life to the max. Kahit tayong mga magulang, hindi natin dapat idikta ang ating mga kagustuhan sa ating mga anak. Na-frustrate ka, hindi ka naging dentista, pipilitin mo maging dentista ang iyong anak. Kasi meron siyang buhay na nakatakda sa kanya. Hindi niya dapat tuparin sa kanyang katawan yung mga guni-guni mo na hindi mo ginawa sa iyong katawan. Kailangan bigyan natin siya ng kalayaan. Kasi may kanya-kanyang nakatakda. Inhabit your real body and your real season. Live in your time. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. In other words, be present. Be here, now. Huwag kang mabuhay sa nakaraan, sa anino ng nakaraan, nangyari man o di mangyari, at huwag ka rin mabuhay sa inaasahang wala pa at malayo na hindi mo naman alam kung mangyayari o hindi. Yung kung anong kaharap, anong nasa kamay ngayon, yan ang buhay mo now. Live it to the fullest. Live according to your season, which means when young, learn. Mga kabataan, yes, experiment, yes, do this, yes, do that, but remember to always be teachable. Kasi ang kabataan ay panahon para matuto. Para may mahaba ka pang buhay kung hindi ka ma-accelerate. Para may mahaba ka pang buhay na pag-a-applyan ng natutunan. Kawawa naman kung kailan pa tumanda, tsaka doon lang natuto. Ang konti na ng oras na natira. So learn. Learn from mistakes and grow. Not rushing into roles meant for later life. Act old when you are old. Be young when you're young. At tayo naman may mga edad na, huwag natin pilitang magtanda-tandaan yung hindi pa matanda. Bata pa sila eh. Kaya maging bata ang bata. They have all the time in the world to be old. Collect. Collect knowledge. Keep collecting. And then of course, later on, you have to select. Collect and collect, then select. Hindi ng boys, hindi ng girls. Collect knowledge. And then later on, you filter what is good for you and what is not. Hindi naman lahat ng knowledge tama para sa iyo eh. But collect. So that's what you do when you're young. Learn. Keep learning. Open your mind. Hindi ang bata-bata po pa sumara na yung utak mo. Ang bata-bata mo pa, naging sektarya na yung orte ng utak mo. Wala nang katotohanan, kundi yung sekta nyo. Hindi, wala nang space para sa ibang karunungan na dapat darating pa. Keep an open mind. And in midlife, care for what matters and choose wisely. There's a time when you stop collecting. You gather what's good for you. You set aside what is not. And you live for those few things that really matter. Select wisdom. Ngayon kasi meron tayong information overload. Ang dami nating alam. At ang dami pwedeng malaman. But being informed doesn't mean being wise.
And being very informed doesn't mean being wise. So kailangan use information to be wise. Don't be arrogant with your information overload. Hindi mo naman malaman kung saan dadalhin at paano gagamitin. Therefore, wisdom. Kaya mahalaga, nag-aaral ka, especially ng mga katuruan ni Jesus, and the philosophers, and the philosophies, and poetry, and literature of all civilizations, para magkaroon ng refinement yung knowledge that it could be shaped into wisdom. Unload. Unload folly. Declutter your mind. Pagka midlife na. Magbawas-bawas na. Hindi lahat ng bibe hinahabol. When you run after two ducks, you will catch neither. So dapat marunong ka na mag-focus. Alin ba talaga ang hahabulin ko sa buhay? Para ma-focus ko yung energy ko doon. Habang may natitira pa na at least 50% ng usual regular lifetime. Tigilan, bawasan ang drama. Pag midlife na, especially lampas ka na ng midlife, tama na ang drama. Tanggalin yung mga tampo-tampo, mga hinanakit. Yung pagka hindi ka napansin, hindi ka nakakain, mamatay ka sa gutom. Drama ka ng drama, wala na nga pumapansin sa'yo. Di lalo ka dapat kumain mag-isa. Yung hindi na bagay sa mga may edad na, tapos drama pa. Yung lagi nagmumukmuk, laging uungot-ungot, tatampo-tampo, lulungkot ka at gagawin mong miserable ang iba sa iyong paligid. And do not delay life for a future that may not come. Yung iba, dinedelay lahat ang kanilang happiness, dinedelay ang kanilang mga pangarap for a future that may not come. Kasi baka ma-accelerate ka mamayang gabi. Huwag naman. Kahit man lang sana bukas na. Hindi natin alam. Hindi mo pwedeng ipagmalaki o panghawakan yung bukas. Today is all you have. At old age naman, do not be possessed by vain regrets. Gawin yung goal yan, mga kapatid, kung hindi pa kayo old age. Na pagtanda mo, hindi ka puro sisi at panghihinayang. Mas maraming pagsisisi at panghihinayang sa hindi ginawa, sa omission, kesa sa commission. May mga pag-aaral yan ginawa sila. Ano talaga ang mas maraming pinagsisisi ng tao? Omission or commission? Hindi ginawa o ginawa? And the finding is, mas maraming pagsisisi sa hindi ginawa kesa sa ginawa. Yung bang, sana ginawa ko, kesa sana hindi ko ginawa. Kumusta naman kayo? Ano namang bucket list nyo ng mga dapat pang gawin, mga gusto, mga makabuluhan man o walang saysay? Kung gusto mo yon, di may saysay yun. Kahit walang saysay sa iba. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. Gagawin mo rin lang, gawin mo na. With feelings. Itodo mo na. Because Jesus says, I came that you might have life and have it to the full. In later life, yung mga parang mga alas 5:30 na ng buhay, malapit nang lumubog ang araw. Let go and pass on. Share. Let go na. Luwagan na ang kapit sa mga bagay-bagay. Bitawan na yung marami. I-maintain na lang ang konti. Ipamigay, i-share whatever it is. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So, kung dumadating ang panahong matanda ka na, nangihina ka na, lumalabo ang iyong mata, kung ano-ano pa, kung no namang bata ka, nung infant, nung child, nung youth, nung mid-age, nung later age, ginawa mo ang tama sa tamang panahon, sa tamang paraan, wala kang sukat panghinayangan at pagsisihan. At doon mo masasabi, hanggang dito na lang at maraming salamat. Till next chapter. Life has seasons and is lived one season at a time. Do not advance old age, but do not retro to childhood long gone.
Kaya kung minsan nakakatamad umatin ng mga high school reunion, mga family reunion, because people reprise their old roles long ago. Matagal nang tapos yun. Hindi na kayo mga bata. Can you not meet and enjoy together as you are now, not reprising your roles nung unang panahon? Kailangan nag-grow tayo. Live in the moment. Tomorrow, as they say, is only a promissory note. Hindi mo alam kung mag-good. Yesterday is a spent check. Only today is GCash. So dapat today na. Live fully every day. Hindi natin alam kung meron pang next. And it's true. Yung pagka nasa mga buras, kahapon nag-uusap pa lang kami tungkol sa presyo ng okra. Hindi mo alam, eto na pala siya ngayon. Nakahiga na dyan. How to live? Live peacefully. Binigyan tayo ng Diyos ng energy. Energy from on high, from the Spirit. Energy from food. Energy from the sun, di ba? Tapos, aakasayahin mo sa galit. Binigyan ka ng boses. Imbes iawit mo, isisigaw mo. Ipagbubunga nga. Binigyan ka ng lakas sa iyong mga bisig, tapos bubuhatin mo lang para sakta ng mga taong kung sino pa yung malapit sa iyo. Come on! Let's learn. Huwag magsasayang ng lakas. Ubusin ang lakas sa tama. May lakas ka ng loob, gagamitin mo para hindi ka usapin yung asawa mo ng 3 buwan. Di gamitin mo lang the same lakas na kausapin mo siya. Sayang ang paggamit ng lakas pag hindi inuubos sa pagmamahal. Tapos gagamitin mo pa sa galit, pananakit ng kapwa. Live peacefully, especially with those you love and those who love you. Peace comes from accepting reality, not resisting it. Especially reality about others. Huwag niyong piliting baguhin ang tao na kasama niyo sa buhay. Iba-iba tayo eh. Find a common ground, live in that, but don't be a carbon copy of one another. Live peacefully with your God, with your Maker, with your Designer. Which means, live peacefully with your make or your design. If you're going to live peacefully with your designer, then you might as well live peacefully with your design. Kasi design ka ng designer eh. Which means, live peacefully with yourself. Kung sino at kung ano ka. Hindi ka aksidente, nilikha ka ng Diyos. Every single cell in your body is known by God. Sabi nga, I am fearfully and wonderfully made. Alam ng Diyos kung sino ka, mabuti pa, manahimik ka kung sino ka. Do not get trapped in denial, envy, and self-discontent na usually imposed lang by others. Philippians 4:11-12, I have learned to be content. Kung may pag-aaralan tayo mga kapatid, isa yan. Mag-master's degree kayo sa pagiging kontento. After doing the best that you can, kung ano ang bunga at dinala sa inyong buhay, tanggapin, i-celebrate, be contented. Kesa lagi kang nakikipagtunggali sa iyong reality, tanggapin. Siyempre, hindi naman tinatanggap agad lahat. Babaguhin mo yung pwede mong baguhin with your God-given energy. Pero alam mo dapat ang limit mo na may hangganan yan. Hindi ka unli when it comes to energy. Accept limits of time, body, and life. May limits talaga. Accept aging, weakness, and yes, physical death. Kasama yun sa package. Psalm 103:14, He remembers that we are dust. So should we. Ecclesiastes 12:7, comfort naman natin, dust returns to the ground, but the spirit returns to its maker. Babalik naman talaga yung katawan na yan sa alikabok. Pero yung espiritu, babalik sa may likha. Celebrate it.
Pag tayo ay merong malalim na pagkakilala kay Jesus, pagkaunawa sa buhay, hindi ka dapat takot at takot ma-dead. Mostly naman, people are afraid of the manner by which they might go. Hindi yung going itself. Pero kung takot na takot ka pa sa going, hindi mo pa naiintindihan ang relasyon mo sa Diyos. That is a phase. It is a unit. A section of our eternal life. Peace grows when we accept what cannot be hurried or avoided or undone. Dapat dinidefine mo na sa buhay mo. Ano ba pwede kong baguhin? Baguhin ko. Hanggang saan ko kayang baguhin, di gagawin ko. Kung andyan na lang, yun na. I'll enjoy it. And peace comes from accepting what cannot be undone. Yung nagawa na, nangyari na, tapos na. O nabasag ang palayok, nawasak ang bahay, o di nawasak, o buo tayo uli. Repair natin, pero tama na, nawasak na, ano pang gagawin natin? Dadagdagan pa natin, wawasakin din natin yung relasyon natin dahil giniba mo yung bahay. Eh di lalaki yung damage. Be wise. Mag-damage control. O, may nasayang na itong member ng family na ganung resources dahil sa kanyang kamalian. Tapos itatakwil mo pa, aawayin mo pa, magkakalayo pa ang loob nyo. Di na doble yung damage. Damage control. Accept the limits of others. Especially kung asawa mo, magulang mo, anak mo, yung kapatid mo, kayo-kayo talaga yung mga laging magkakasama. Tama na yung tunggali. Tama na yung contest. Find a common denominator and live in it. Live by it. And you can even live for it. Choose balance instead of excess. Marami mga tao, mga kapatid, malungkot kasi excessive. Excess sa masama, excess sa mabuti. Sabi nga sa Bible, he who believes in God and fears God will avoid all extremes. Kahit extremes in religiosity and so-called righteousness. Dapat balance lang. Enough is often better than more. Nakita nyo kung gaano karaming buhay na nagkakawindang-windang dahil sa greed. Ayaw tumigil. Meron na, ayaw pang tumigil, more pa. Kaya tuloy nagkakawindang-windang ang espiritu, ang kaluluwa, ang relasyon sa buhay, sa kapwa. More doesn't mean better. Ang taong marunong, alam niya kung kailan titigil, kailan tama na. Kahit sa mga bagay na kapaki-pakinabang o kanais-nais. Greed is a thief. It robs people of contentment, peace, and happiness. Kaya Jesus teaches against it. Proverbs 38:9, give me neither poverty nor riches. In other words, give me sakto lang. Hindi ko kailangan ng karami-rami. Pero wag naman sana sobrang kulang. Yung tama lang. At pag nandun ka na sa tama mo, gawin mo yung comfort zone, enjoy it. Practice self-control without resentment. We should not be controlled by others. Meron tayong self-control, but without resentment. Yung iba naman, inom ng gamot, tapos reklamo ng reklamo. Sabi ko naman iniinom. Ginagawa mo na nga huwag mo na i-resent. Magda-diet ka, diet na naman ako. Yung, may gagawin ka na alam mo mabuti sa'yo, tapos pinipintasan mo, nagre-reklamo ka, you are making faces, kinokontra mo yung loob sa labas, magkakasakit ka lalo. Dapat tanggapin mo, I have decided na iinom ako ng gamot, therefore I'll drink it. Buti na lang, may gamot. I have decided na magbabawas ako ng ganito, o magdadagdag ako ng gano'n sa aking pagkain, gagawin ko ng walang reklamo. Hindi yung kakain na lang, ito na makakainin ko. Tapos yung mga kasalo mo, kakain ka, sabihin sa'yo, uy, ba't ka kumakain yan? Yung, gagawin mo lahat ng taong miserable. Hayaan mo siya kainin yung gusto niyang kainin, huwag mong kainin, ayaw mong kainin, mamuhay kayong tahimik. Ang hirap yung may kasama ka sa pagkain, sa mesa na may bagong fad na diet. Alam niyo yon.
Yung meron siyang diet ganito, diet ganyan, nakita niya sa Facebook, napanood niya sa YouTube, na TikTok. Tapos didiktahan kanya, tuturuan kanya na parang siya si Moises. Tapos next month, may bago na naman diet yan, fad yan, ha? Iba na naman. Ang hindi niya kakainin niya, kakain siya ng 2 o'clock ng umaga, merong 2:30 ng hapon, at ididikta sa'yo. Lalo na yung mga nahumaling sa mga herbs o nahumaling sa fad foods na parang yun na talaga pinakamahalagang relihiyon sa buhay. Do it if you like, but don't be an issue. Huwag mong gawing issue sa buhay. Restraint is wisdom, not loss. So kung may nire-restrain ka, huwag mo ireklamo yan. Huwag ireklamo ang tamang pagpipigil. Every stage in life asks the same question. Have you asked this question? How do I live well where I am now? Hindi yung how did I live yesterday, hindi how will I live tomorrow, kundi how do I live well now? With what I have, with what's around. Micah 6:8, act justly, love mercy, walk humbly. Mga old-fashioned thoughts na kung tutuusin, talagang yun ang effective. Form good character. Yan ang ating buuin sa buhay, yung good character. Regularly practice justice, mercy, and humility. Live in the kingdom of God in you dahil dito ka tunay nasasaya. Hindi sa mga kasinungalingan na napapanood natin sa social media o kaya naisaksak sa utak natin nung bata pa tayo. Kailangan nating maborn again ang utak. Magbagong loob, maghunos dili para natin makita yung kingdom of God. Live truthfully, fully, and peacefully within the limits set by your Maker.